Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating noon ang ilang tao at ibinalita kay Jesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang Galileo. Samantalang ang mga ito ay naghahandog sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, "Akala ba ninyo higit na makasalanan ang mga Galileyong ito kaysa ibang mga taga-Galilea dahil sa gayon ang sinapit nila? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat." At ang 18 namatay nang mabagsakan ng tore sa Siloe, sa akala ba ninyo'y higit silang makasalanan kaysa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. Sinabi sa kanila ni Jesus ang talinhagang ito. May isang tao na may puno ng igos sa kanyang ubasan. Minsan, tiningnan niya kung may bunga ito, ngunit wala siyang nakita. Kaya't sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito, ngunit wala akong makita. Putulin mo na. Nakasisikip lang yan. Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, "Huwag po munang putulin sa taong ito. Huhukayan ko ang palibot at lalagyan ng pataba. Kung mamunga po ito sa darating na taon, mabuti. Ngunit kung hindi, putulin na natin." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibating katabi ng magandang umaga. Magandang umaga rin sa mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa tahanan nagsisimba at may sakit. Sa lahat ng nasa abroad, isang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. 2 kwento ng trahedya ang ating narinig sa ating ebanghelyo sa araw na ito. 2 kwento ng trahedya. Unang kwento, unang trahedya ay kwento ng pagpaslang ni Pilato sa mga Galileo na nag-aalay ng kanilang handog sa Diyos. Imagine nyo, no? Naghahandog na sa Diyos, pinapatay pa. Pinagpapatay pa. O, hindi ba trahedya yon? No? Marami pinatay. Pero walang nabanggit na dahilan kung bakit pinaslang o pinatay ang mga Galileo. Wala tayong narinig. Ang sinabi lang, pinagpapatay. Pangalawang kwento ng trahedya ay ang kwento ng 18 na namatay nang mabagsakan ng tore ng Siloe. 18 ang namatay, nabagsakan ng tore. Wala ring nabanggit na dahilan kung bakit nangyari ang trahedyang iyon. Wala. No? Sinabi lang, may 18 namatay, nabagsakan ng tore. Ang konteksto, kaya nabanggit ang mga trahedyang iyon ay dahil
pinaniniwalaan noon na kapag ang isang tao ay nakaranas ng hirap, pagdurusa, o kahit na anong sakit, pinaniniwalaan na iyon ay kaparusahan dahil sa kanilang kasalanan. Ulitin ko po. Kapag ang tao nakaranas ng hirap, sakit, pagdurusa, ibig sabihin, yan daw ay kaparusahan ng kanilang kasalanan. Yun daw yun. Kaya kung ikaw ay naghihirap, ibig sabihin, pinarurusahan ka. Kung ikaw ay may sakit, ibig sabihin, parusa yan. Kung ikaw ay nagdurusa, ibig sabihin, parusa. Noon yun. Noon. Hindi ngayon. Kaya yung mga namatayan, dahil daw sa parusa sa pagiging makasalanan, ang mga pagkakaroon ng ketong, may mga sakit noon, ibig sabihin, parusa sa kasalanan. Kaya nga, yung trahedya na nangyari, na wala namang kinalaman o walang magagawa ang isang tao, tingin pa rin ng mga tao noon, kaparusahan. Kaya nga, ang tanong ni Jesus, akala ba ninyo, higit na makasalanan ang mga Galileo na pinaslang kaysa sa mga taga-Galilea dahil ganun ang sinapit nila? O akala ba ninyo, higit na makasalanan ang 18 na nabagsakan ng tore kaysa sa mga naninirahan sa Jerusalem? Kasi ang tingin ng tao, yung mga pinaslang, parusa yan. Kasi makasalanan sila, kaya sila pinatay. Yung 18 nabagsakan, kasi parusa yan. Matitigas ang ulo niyan, kaya ayan, nabagsakan sila ng tore. Ganun ang tingin ng mga tao noon. Pero malinaw, ang nais puntuhin ni Jesus, hindi kaparusahan ang trahedya. Hindi parusa ang sakit. Hindi parusa ang pagpapahirap o ang kamatayan o anumang nangyayaring masama. Hindi yan parusa. Sadya lang talagang may mga bagay na nangyayari at hindi natin maiiwasan. Sadyang may mga bagay na nangyayari na hindi natin maiiwasan. Gaya na lang ng pandemic, no? Naalala niyo pa ba yung pandemic, no? 5 taon na pala ang nakalipas, no? Tingnan mo, buhay ka pa. Tingnan mo ang katabi mo, tingnan mo, buhay ka pa ba? Yan, parang tulog na no? 'Di ba? Yung pandemic ba ibig sabihin parusa sa atin ng Diyos? Kung noon nangyari yon, kung noong panahon ni Jesus nangyari ang pandemic, sabihin, pinarusahan ang mga tao, kaya nagka-pandemic. No, hindi. Hindi kaparusahan yon. Gawa ba natin yon? Hindi natin alam. No, kung sino may gawa niyan. 'Di ba? Hindi natin alam. Pero sigurado tayo, hindi ko gawa ito. Hindi mo gawa. So, hindi pwedeng sabihin, parusa sa atin yun. Talaga lang, may nangyayaring ganon. Katulad ng bagyo. Talagang may nangyayaring ganon. O, gumuho ang isang tulay. No? Kagagawan mo ba yon? Hindi. Sino may kagagawa nun? Yung gumawa ng tulay. No? Diba? Kasalanan nila yan. Diba? Pero, talagang ganon. May nangyayaring ganon. Pero hindi mo pwedeng sabihin, kaya ka nagkakaganyan kasi parusa yan. Kaya ganyan ang buhay mo kasi makasalanan ka. Kaganyan kasi pasaway ka, matigas ang ulo mo. Pero ang sinasabi ni Jesus, napapahamak ang isang tao dahil hindi nila pinagsisihan at tinalikdan ang kanilang kasalanan. Yan ang dulot ng kapahamakan ng tao kapag hindi nagsisi at tinalikdan ang kasalanan. Gaya ng pagnanakaw,
Kapag hindi ito pinagsisihan at hindi ka nagbago, sa huli, kulungan ang katapusan mo. Tama? O yan. O, huwag kang iiyak-iyak kung bakit ka nakakulong. Yan. Kung bakit ka nakakulong, kasalanan mo. Hello? O di ba? Kasi ikaw may gawa nun eh. Di ba? O, nagnakaw ka. O kaya, nakulong. Yung pandaraya mo, o, kapag hindi mo ito tinalikdan, sa huli, magdadala sa iyo sa kasiraan. Ang daya-daya mo eh. Ang ayos-ayos ng negosyo mo, sinamahan mo ng pandaraya, o ngayong nahuli ka, o sira ang negosyo. Di ba? Hello? Ganyan eh. Sino may kasalanan? O yung nandaya. No? Yung nandaya. O tingnan mo, ngayong election. No? Tingnan mo. No? Ayan, no? Pag natalo, anong sinasabi nila? Nadaya. No? Wala naman talagang umaming natalo. No? Lagi sabi, nadaya. Ayaw magpatalo. Pero ang totoo, hindi ka ba bumili ng boto? Wala ka bang inabot na pera? Di ba nandaya ka rin lang? Siguro, mas magaling lang mandaya yung isa. Kaya nanalo, no? Ganyan naman talaga sa politika. Parang wala naman talagang natalo, wala rin nanalo. Lahat, nandaya. Ganun ba yun? Katulad din ng panloloko. Panloloko, kapag hindi pinagsisihan ang panloloko, sa huli, magdudulot ng kaguluhan. Sa makatuwid, ang kasalanan na hindi pinagsisihan at hindi tinalikdan, may balik na kapahamakan. Ulitin ko, ang kasalanang hindi pinagsisihan at hindi tinalikdan, may balik na kapahamakan. Para sa iba, ang konseptong ito ay karma. No? Sino po sa inyong naniniwala sa karma? Yan, no? Tingnan mo. O, pakinggan nyo itong pangaral kong ito, ha? Para sa atin, yan, ganyan natin tignan, karma. Na kapag may nagawang mali o masama, may kaparusahan na makakamit. Tama? O, ganyan, di ba? Oo, tingnan mo, naghihirap siya, karma yan. O tingnan mo, nagkasakit yan, karma yan. O tingnan mo, naghiwalay sila mag-asawa, karma yan. Di ba ganyan mag-isip yung mga taong naniniwala sa karma? Di ba? Kapag may ginawang mali, may mangyayaring mali. Maganda sana yung konseptong ito dahil binibigyan ka ng motibasyon na gumawa ng mabuti para makakuha ng mabuti. At huwag gumawa ng masama para walang makuhang masama. Di ba? Ganun yung isip ng karma eh. No? Gumawa ka ng masama, masama makukuha mo. Gumawa ka ng mabuti, mabuti ang makukuha mo. Pero ang karma, hindi parte ng ating pananampalataya. Hello? O yung mga nagtaas ng kamay, makinig. Yung karma, hindi parte ng ating pananampalataya. Dahil may dalawang bagay na hindi magandang na idudulot ang karma sa pagkilala natin sa Diyos. Dalawang bagay. Una, binibigyan tayo ng maling imahe ng Diyos. Kung naniniwala ka sa karma, mali ang nagiging imahe ng Diyos. Yung para bang ang Diyos kumikilos sa reward system. Ano yung reward system? No? Kapag gumawa ako ng mabuti, Lord, penging mabuti. Kapag gumawa ng masama, okay, parusa ka. Di ganyan ang isip natin sa Diyos. Na lahat ng masama ay walang makukuhang mabuti. At tanging mabuti lang ang magkakamit ng gantimpala. Ganun ba yon? Hello? O yung mga naniniwala sa karma, ganun yung pag-iisip nyo eh. No? Hindi ganun ang Diyos. Kaya nga nagugulat tayo, bakit sila masama, pero parang nabibiyayaan pa din? Di ba? Bakit sila, no?
mandaraya, pero bakit parang ang ganda-ganda ng buhay nila? Natanong nyo ba yon? 'Di ba? Kasi ang Diyos, patas. Patas sa lahat. O di Father, pwede pala akong gumawa na ng masama. O bahala ka. Sa huli, ang sabi, may kapahamakang dulot. May parusang pwedeng kapalit. Kapalit yan ng ginawa mo. Ikaw ang gumawa, hindi ang Diyos. Pangalawang dahilan kung bakit di tayo naniniwala sa karma ay dahil binibigyan tayo ng maling perception tungkol sa Diyos. Na para bang ang mga pinagpala lang ang mabubuti at ang mga sawi mahihirapan, malas at magkakaroon ng kasawian. Mga kapatid, hindi po ganito ang Diyos. Hindi ganito ang kinikilala nating Diyos. Hindi ganito si Jesus. Kaya nga sa talinhaga ng puno ng igos, yung narinig natin sa ating ebanghelyo, pinapakilala sa atin ang Diyos na nagbibigay ng pagkakataon. Sabihin nyo nga po, pagkakataon. Ang Diyos natin ay nagbibigay ng pagkakataon. Hindi siya Diyos ng mapagparusa, kundi siya'y Diyos ng pagkakataon, God of many chances. Ayon sa talinhaga, meron daw puno ng igos na hindi namumunga. Ang gusto ng may-ari, putulin. Bakit? Walang bunga eh. Nakakasikip lang sa lupa. Sayang ang lupa, putulin. Magtanim na lang ng ibang puno na pwedeng mamunga. Tama? Tama. Pero sabi ng tagapag-alaga, wag muna. Huhukayan ko, lalagyan ko ng pataba, bigyan mo pa ng pagkakataon. Kapag namunga, edi mabuti. Kapag hindi namunga, saka mo na lang putulin. Ganyan yung Diyos. Binibigyan tayo ng pagkakataon. Kung ikaw ay nakagawa ng mali, walang karma, pero magsisi ka. Kung ikaw ay nakagawa ng kasalanan, walang karma. Pero ang sinasabi, talikdan mo ang kasalanan mo. At bibigyan ka ng Diyos ng pagkakataon. Pagkakataon para mamunga ulit. Pagkakataon para magbago ulit. Pagkakataon para ayusin muli ang buhay mo. Ito ang paraan para maging maayos ang buhay. Ang sumunod sa Diyos. Kung dati napapahamak tayo dahil sa pagsuway, binibigyan tayo ngayon ng Diyos ng pagkakataon, pagsisihan ang ating nagawang pagsuway. Mga kapatid, ngayong 3 linggo ng Kwaresma, inaanyayahan tayo na makilala ang Diyos bilang nagbibigay ng pagkakataon at hindi mapagparusa. Ang Diyos ay Diyos ng pagkakataon, hindi Diyos na mapagparusa. Ngunit ang paalala, mangyayari lang ito kung tayo ay magsisisi at tatalikdan ang ating mga kasalanan. Amen? Amen. Nais ko po munang pasalamatan lahat po ng sumama, nagpalista sa ating Lenten pilgrimage. Ang gusto lang po naming sabihin, magbaon ng pasensya. No? Magbaon ng pasensya sa pilgrimage. Pero ito po ay isang pagninilay at retreat na pwedeng ibigay natin sa ating mga sarili ngayong Lenten season. Magsitayo na pong lahat. Pagkatapos ng ating banal na misa, papahira ng langis ang lahat ng mga may sakit. Yung mga may sakit, papahira natin ang langis. Pumila ang mga may sakit, ang walang sakit, pwede na pong umuwi. Pag pumila kang wala kang sakit, ano mangyayari? Kayo nagsabi niyan, no? Bahala na po kayo, pero papahira natin ang lahat na may sakit at pwede po rito
humipo sa relikya ni Padre Pio. Ingat lang po, baka po na mabasag po, matumba. Ingatan lang po, pwede pong hawakan, pwedeng halikan ang relikya ni Padre Pio. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyo ko pong inyong ulo habang ginagawad ang pagbabasbas. Ama naming mapagpala, ipagtanggol mo lagi sa lahat ng masama ang iyong sambayanan upang malayang makapaglingkod sa iyo at mamalaging nasa pagkupkup mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na pong ating pagdiriwang, humaiking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.